Sa paanan ng kabundukan ng Sitio Maligaya sa isang liblib na baryo na halos hindi na dinadaanan ng panahon, namuhay ang binatang si Ryan kasama ang kanyang inang si Aling Rosa. Ang kanilang tahanan ay isang maliit na bahay kubo na yari sa kawayan at nipa, nakatindig sa gilid ng palayan na tuwing tag-ani ay nagiging gintong dagat at tuwing tag-ulan naman ay nagiging salamin ng ulap at langit. Bata pa lamang si Ryan ay sanay na siya sa hirap ng buhay. Maaga siyang namulat sa katotohanang ang bawat butil ng bigas ay bunga ng pawis at tiyaga. Ang kanyang ama ay pumanaw noong siya'y 7 taong gulang pa lamang dahil sa isang sakit na hindi na naagapan. Mula noon, si Aling Rosa na lamang ang kanyang sandigan at siya naman ang tanging lakas ng kanyang ina. Tuwing madaling araw, bago pa sumilip ang araw sa likod ng bundok, bumabangon na si Ryan. Tahimik siyang naghahanda ng sarili, nagsusuot ng kupas na kamiseta at kupas ding salawal, saka kukuha ng itak at sisidlan ng tubig. Lalakad siya patungo sa bukid upang tumulong sa mga gawain ng mga magsasaka, kapalit ng kaunting bigas o barya. Hindi siya nagrereklamo. Sa halip, pinanghahawakan niya ang paniniwalang balang araw, gagaan din ang buhay nila. Isang umagang tila karaniwan lamang, nagbago ang takbo ng kanyang kapalaran. Maulap ang langit noon, mabigat ang hanging tila may dalang lihim. Nagpaalam si Ryan sa kanyang ina at naglakad patungo sa kabundukan upang mangolekta ng panggatong. Madalas niya itong ginagawa tuwing kulang ang kanilang panggatong sa kusina. Sa gitna ng masukal na damuhan at naglalakihang punong kahoy, may isang landas na bihira ng daanan ng tao. Doon siya napadpad, dala ng pagnanais na makahanap ng mas maraming tuyong kahoy. Habang naglalakad, napansin niya ang isang bagay na naiiba sa karaniwang tanawin. Sa ilalim ng isang matandang punong balete, may isang sombrerong nakapatong sa damuhan. Hindi ito karaniwang sombrero. Ito ay yari sa tila pinong hibla ng damo at sinulid na kumikislap kapag tinatamaan ng liwanag. May mga burdang hugis dahon at bituin sa gilid, at sa gitna nito ay may maliit na batong kumikinang na parang patak ng hamog. Napatigil si Ryan. Hindi siya agad lumapit. May mga kwento sa baryo tungkol sa mga bagay na hindi dapat basta-basta pinapakialaman. Mga kwento ng nawawala, ng nagkakasakit, ng nababaliw. Ngunit nanaig ang kanyang pag-uusisa. Dahan-dahan siyang lumapit. Tumingin siya sa paligid. Tahimik, walang ibon, walang insekto. Parang huminto ang mundo. Inyuko niya ang sarili at kinuha ang sombrero. Nang sandaling mahawakan niya ito, nakaramdam siya ng kakaibang init na dumaloy mula sa kanyang palad patungo sa kanyang dibdib. Parang may pintig na sumabay sa tibok ng kanyang puso. Napabitaw siya sandali, ngunit hindi niya ito iniwan. Pinulot niyang muli ang sombrero at isinukbit sa kanyang bag. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit hindi na naalis sa kanyang isip ang nangyari. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng ngiti ng kanyang ina. Nagluto si Aling Rosa ng kaunting lugaw na may kaunting asin at dahon ng sibuyas. Simpleng-simple, ngunit puno ng pagmamahal. Habang kumakain sila, napansin ng kanyang ina ang kakaibang liwanag sa mga mata ni Ryan. "May iniisip ka ba, anak?" tanong nito. Umiling si Ryan. "Wala po, inay." Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang may nagbago. Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog ang buong baryo, nagising si Ryan sa isang malamig na simoy ng hangin. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa loob ng kanilang kubo, may munting liwanag na sumasayaw sa hangin. Parang alitap-tap, parang bituin, parang buhay. Umupo siya sa kanyang banig. At doon niya nakita, sa tabi ng kanyang bag, nakapatong ang sombrero. At sa ibabaw nito, may isang maliit na nilalang. Ito ay kasing laki lamang ng isang dangkal.
May mapusyaw na balat na tila ginto sa ilalim ng liwanag. May pakpak na parang dahon at may mga matang kasing linaw ng hamog sa umaga. Napahawak si Ryan sa kanyang dibdib. Duwende. Ang mabuting duwendeng matagal nang laman ng mga alamat ng Sitio Maligaya. Tinitigan siya ng nilalang. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, narinig ni Ryan ang tinig na hindi nagmumula sa labi, kundi direkta sa kanyang isipan. Ryan, wika ng tinig. Ikaw ang nakapulot ng aking sombrero. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang paglalakbay ng isang binata at isang mahiwagang nilalang. Isang paglalakbay na magbabago hindi lamang sa kanilang buhay, kundi sa kapalaran ng buong baryo. Sa gitna ng dilim ng gabi, sa pagitan ng takot at pag-asa, nagsimulang umusbong ang isang kwentong hindi kailanman malilimutan. Nanlaki ang mga mata ni Ryan habang nakatitig sa munting nilalang na nasa ibabaw ng mahiwagang sombrero. Nanlamig ang kanyang mga kamay at tila hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Gusto niyang sumigaw, tumakbo o gumising sa kung anong panaginip na inaakala niya ang kanyang nararanasan. Ngunit wala siyang nagawa kundi ang tumitig. Hindi siya makapagsalita. Ang munting duwende ay marahang lumutang mula sa sombrero at dumaong sa hangin sa harap ng kanyang mukha. Kumislap ang mga pakpak nito na wari hinabi mula sa liwanag ng buwan. Huwag kang matakot, Ryan. Muling umalingaw-ngaw ang tinig sa kanyang isipan. Hindi kita sasaktan. Unti-unting bumalik ang kanyang hininga. Napalunok siya at pinilit magsalita. Ikaw ba ay totoo? Ngumiti ang duwende. Totoo tulad ng iyong pangarap, sagot nito. Tumayo si Ryan sa kanyang banig. Nanginginig pa rin ang mga tuhod. Dahan-dahan siyang lumapit sa maliit na nilalang. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong niya. Ito ang aking tahanan noon, sagot ng duwende. Ang sombrerong iyan ang aking kapangyarihan, ang aking alaala at ang aking pagkatao. Matagal ko itong nawala. Bakit nasa gubat ito? Usisa ni Ryan. Napabuntong hininga ang duwende. Dahil may masamang puwersang naghangad na agawin ito sa akin. Napilitan akong itago ito upang hindi tuluyang maagaw. Napatingin si Ryan sa sombrero. Ibig sabihin po, mahalaga ito? Higit pa sa mahalaga, sagot ng duwende. Ito ang dahilan kung bakit buhay pa ako. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig sa labas ang maririnig. Ako si Lumin, dagdag ng duwende. Tagapag-ingat ng mga lihim ng kabundukan. Ryan, iyan ang pangalan mo. Tumango ang binata. Bakit ako? Bakit sa akin napunta ang sombrero mo? Dahan-dahang lumapit si Lumin at inilapat ang munting palad sa dibdib ni Ryan. Nakaramdam siya ng mainit na alon na dumaloy sa kanyang katawan. Dahil ikaw ay may pusong dalisay, wika nito. Hindi ka sakim. Hindi ka mapagkunwari. Hindi ka nananakit para sa pansariling kapakinabangan. Hindi makapaniwala si Ryan. Isa lang po akong mahirap na binata. At iyon ang dahilan kung bakit ka pinili, sagot ni Lumin. Ang mga pusong marunong magtiis ang siyang karapat-dapat sa biyaya. Mula ng gabing iyon, nagsimulang magbago ang buhay ni Ryan. Tuwing gabi, lihim na bumabalik si Lumin sa kubo upang turuan siya ng mga lihim ng kalikasan. Tinuruan siyang pakinggan ang tinig ng hangin, basahin ang galaw ng ulap at unawain ang tibok ng lupa. Natuto si Ryan kung kailan darating ang ulan, kung kailan dapat maghasik, kung kailan darating ang taggutom, at kung kailan may paparating na panganib. Unti-unting gumaling ang ani ng baryo. Ang dating tuyot na lupa ay naging mataba. Ang mga pananim ay naging sagana. At ang mga tao ay nagsimulang magtanong, paano nangyari ito? Bakit biglang umunlad ang bukid ni Ryan at ng kanyang ina? Hindi nagsalita ang binata. Pinili niyang manahimik. Ngunit hindi lahat ay natuwa.
Sa kabilang dulo ng baryo, naninirahan si Mang Isandro. Isang mayamang magsasaka. Isang taong sanay sa kapangyarihan. At isang pusong hindi marunong makontento. Napansin niya ang pagbabago. At hindi ito nagustuhan. Bakit siya ang yumayaman? Bulong niya sa sarili. Samantalang ako, na may lupa at pera, ay nananatili sa dati? Sinimulan niyang bantayan si Ryan, subaybayan ang kanyang galaw, at hanapin ang kanyang lihim. Isang gabi, habang pauwi si Ryan mula sa bukid, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Sa dilim ng daan, may matang nagmamasid, may pusong nagbabalak, at may panganib na unti-unting lumalapit. Hindi pa alam ni Ryan na ang simpleng pagkapulot niya ng isang sombrero ay magbubukas ng pinto sa isang digmaan sa pagitan ng kabutihan at kasakiman. At sa digmaang iyon, masusubok ang kanyang puso, ang kanyang tapang at kanyang pananalig sa sariling kakayahan. Mabigat ang pakiramdam ni Ryan habang tinatahak ang makitid na daan pa uwi. Hindi niya maipaliwanag ang biglaang paninikip ng kanyang dibdib, ngunit ramdam niyang may mali. Ang hanging dati banayad ay tila naging malamig at matalim, waring may dalang babala. Huminto siya sandali. Tumingin sa kaliwa. Tumingin sa kanan. Walang tao. Ngunit ramdam niya ang presensya ng iba. Nagpatuloy siya sa paglalakad, pinipilit ipagsawalang bahala ang kaba. Ilang hakbang pa lamang ay may narinig siyang kaluskos sa damuhan. Napalingon siya. Isang anino ang mabilis na nagtago sa likod ng punong mangga. Napatigil ang kanyang mga paa. Sino riyan? Tanong niya. Pilit pinatatatag ang tinig. Walang sumagot. Tanging huni ng kuliglig ang tumugon. Pinagpatuloy niya ang paglalakad, ngunit mas bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nang marating niya ang kanilang kubo, halos patakbo na siyang pumasok. Nasa loob si Aling Rosa, nag-aayos ng mga tuyong dahon para sa apoy. Bakit parang hinahabol ka ng multo? Biro nito. Napangiti si Ryan, ngunit hindi nawala ang kaba. Wala po, inay. Medyo napagod lang. Kinagabihan dumating muli si Lumin. Lumilitaw ang duwende sa liwanag ng lampara, unti-unting nagkakahugis mula sa hangin. May sumusunod sa iyo, Ryan, bulong nito sa kanyang isipan. Napatayo ang binata. Alam mo rin po? Oo. Amoy ko ang inggit at kasakiman. Malakas iyon sa kanya. Sino po? Mang Isandro. Napakunot noo si Ryan. Bakit siya? Dahil gusto niya ang kapangyarihan ng sombrero, sagot ni Lumin. Nararamdaman niya ang bisa nito kahit hindi niya nakikita. Natakot si Ryan. Anong gagawin natin? Kailangan mong maging handa. Wika ng duwende. Darating ang panahon na susubukin ka niya. Mula noon, mas naging maingat si Ryan. Hindi na siya naglalakad mag-isa sa gabi. Hindi na niya inilalabas ang sombrero. At palagi niyang pinakikinggan ang babala ni Lumin. Ngunit ang kasakiman ay parang apoy. Kapag nasindihan, lalong lumalaki. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagpasya si Mang Isandro na kumilos. Tahimik niyang sinundan si Ryan pauwi. May dala siyang patalim at pusong puno ng galit. Sa likod ng mga punong kahoy, naghintay siya. Nang makalapit si Ryan sa kanilang kubo, bigla siyang sumulpot. Iabot mo ang dala mo, sigaw ni Mang Isandro. Napatigil si Ryan. Mang Isandro? Ano pong ginagawa ninyo? Huwag mo akong gawing tanga, sagot nito. Alam kong may itinatago ka. Simula nang dumating ka, naging masagana ang lupa mo. May salamang kakang hawak. Wala po akong alam, tugon ni Ryan. Nagsinungaling ka, sigaw nito at itinutok ang patalim. Sa sandaling iyon, kumislap ang hangin. Lumipad si Lumin mula sa loob ng bag ni Ryan. Tumigil ang oras sa paningin ni Mang Isandro. Parang nabalot ng liwanag ang paligid. Ano yon? Bulong niya, nanginginig. Ito ang bunga ng iyong kasakiman, wika ni Lumin, narinig sa isipan ng lalaki.
Napaurong si Mang Isandro. "Duwende! Totoo pala kayo!" Bumagsak ang patalim mula sa kanyang kamay. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Dahil sa dilim ng kanyang puso, may mas malalim pang aninong gumising. Isang puwersang matagal nang naghihintay ng pagkakataong makawala. At sa gabing iyon, nagsimulang gumalaw ang isang sinaunang sumpa na matagal nang natutulog sa ilalim ng lupa ng Sitio Maligaya. Biglang nanahimik ang paligid matapos bumagsak ang patalim ni Mang Isandro sa lupa. Ang liwanag na bumalot sa hangin ay unti-unting humupa at ang malamig na simoy ng gabi ay muling bumalik. Ngunit hindi na tulad ng dati ang pakiramdam ng lugar. May bigat sa hangin, parang may nagising na matagal nang natutulog. Napaupo si Mang Isandro sa lupa, hawak ang kanyang ulo. Ano? Ano ang nangyayari sa akin? Ungol niya. Lumapit si Ryan, nanginginig pa rin ang mga kamay. Mang Isandro, umuwi na po kayo. Wala po akong balak na saktan kayo. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, biglang umuga ang lupa. Mahina sa simula, parang pintig, parang tibok ng isang higanting puso. Sunod ay mas lumakas. Nabuwal ang ilang tuyong sanga. Umuga ang mga punong kahoy. Lumagapak ang mga ibon mula sa kanilang mga pugad. Napahawak si Ryan sa isang poste. "Ano po yon, Lumin?" tanong niya sa isipan. Nag-aalala ang tinig ng duwende. Nagising ang bantay lupa. Napatigil si Ryan. "Ano po yon?" Isang sinaunang nilalang na isinila mula sa galit at inggit ng mga tao, paliwanag ni Lumin. Bawat lupang sinakop ng kasakiman ay nagbubunga ng ganitong espiritu. At dahil sa ginawa ni Mang Isandro, oo, sagot ni Lumin. Ang kanyang puot ang nagsilbing susi. Mula sa ilalim ng lupa, unti-unting lumitaw ang isang anino. Sa pagitan ng mga ugat ng puno at bitak ng lupa, may bumangong hugis na tila tao, ngunit mas matangkad, mas malaki at gawa sa putik, bato at usok. May mga matang pulang-pula. May bibig na tila bitak ng lupa. At may tinig na parang sabay-sabay na sigaw ng daan-daang kaluluwa. Sino ang gumising sa akin? Umatras si Mang Isandro, nanginginig. Hindi ko sinasadya. Ngunit huli na. Humakbang ang bantay lupa. Sa bawat hakbang nito, lumulubog ang lupa. Nalalanta ang damo. Natutuyo ang mga halaman. Kung magpapatuloy ito, mamamatay ang buong baryo, wika ni Lumin. Napatitig si Ryan sa nilalang. Ano po ang gagawin natin? Ang sombrero, sagot ng duwende. Ito lamang ang kayang pumigil dito, ngunit kailangan mong isuot. Nagulat si Ryan. Ako po? Ikaw ang pinili ng sombrero. Ikaw ang tagapamagitan ng mundo ng tao at engkanto. Mabilis na hinugot ni Ryan ang mahiwagang sombrero mula sa kanyang bag. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay ito sa kanyang ulo. Pagkasapo ng sombrero sa kanyang buhok, may matinding liwanag na sumiklab mula sa kanyang katawan. Parang may apoy na hindi nakapapaso. Parang may hangin na may sariling buhay. Parang may tinig na bumubulong ng libong dasal. Naramdaman ni Ryan ang bigat ng responsibilidad at ang lakas ng pag-asa. Humakbang siya pasulong. Bantay lupa, sigaw niya, hindi sa bibig kundi sa puso, bumalik ka sa iyong himlayan. Tumigil ang nilalang. Napatingin sa kanya. Ikaw, sino ka? Ako ang anak ng lupa, sagot ni Ryan. At tagapangalaga ng kanyang sugat. Sumigaw ang bantay lupa. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang pagsubok. At sa gitna ng dilim, magsisimula ang tunay na hamon ng binatang minsang nakapulot lamang ng isang mahiwagang sombrero. Umalingaw-ngaw sa buong kabundukan ang sigaw ng bantay lupa. Ang tunog nito ay parang lindol na dumudurog sa katahimikan ng gabi.
Nayanig ang mga bahay kubo sa Sitio Maligaya at nagising ang mga tao sa matinding takot. Naglabasan ang mga residente, hawak ang kanilang mga lampara at sulo. Ano ang nangyayari? Lindol ba ito? May multo ba? Nagtatanong sila, nanginginig at naguguluhan. Sa gitna ng liwanag ng buwan, nakita nila si Ryan na nakatayo sa harap ng isang nilalang na tila hinugot mula sa kailaliman ng lupa. Nakasuot sa ulo niya ang mahiwagang sombrero na kumikislap na parang tala. Hindi nila siya makilala. Parang hindi na siya ang dating mahirap na binata. Parang isa na siyang tagapamagitan ng dalawang mundo. Humakbang ang bantay lupa. Ang bawat hakbang nito'y nag-iiwan ng bitak sa lupa. Hindi mo ako mapipigilan, wika ng nilalang. Ako ang galit ng inyong bayan. Ako ang bunga ng inyong kasakiman. Sumagot si Ryan, pinatatatag ang loob. Kung ikaw ang galit, ako ang pag-asa. Itinaas niya ang kanyang kamay. Mula sa kanyang palad, umagos ang liwanag na tila sinag ng araw. Ito ang kapangyarihan ng sombrero. Pinaghalo ang lakas ng kalikasan, kabutihan, at pananampalataya ng mga taong marunong magmahal sa lupa. Tinamaan ng bantay lupa. Umurong ito, ngunit hindi tuluyang bumagsak. Hindi sapat. Sigaw nito. Sumugod ito kay Ryan. Napaatras ang binata. Sa sandaling iyon, lumipad si Lumin sa kanyang balikat. Ryan, huwag kang matakot. Hindi lakas ang kailangan mo. Puso. Napatigil si Ryan. Puso? Oo, sagot ng duwende. Kailangan mong harapin ang pinagmulan ng galit nito. Lumingon si Ryan kay Mang Isandro na nakaluhod sa lupa, umiiyak. Mang Isandro, sigaw niya. Humingi kayo ng tawad. Napatitig ang matanda. Kanino? Sa lupa, sa bayan. Sa sarili ninyo? Umiyak si Mang Isandro. Nagkasala ako. Nabulag ako ng inggit. Pinabayaan ko ang iba. Sinaktan ko ang kapwa ko. Lumuhod siya ng tuluyan. Patawarin ninyo ako. Sa sandaling iyon, may mainit na hangin ang dumaloy sa paligid. Ang pulang mata ng bantay lupa ay unti-unting kumupas. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mabiyak. Narinig ang mga tinig ng lupa, mahihinang bulong na tila pasasalamat. Hindi pa. Ungol ng nilalang. Lumapit si Ryan. Inilapat niya ang palad sa dibdib ng bantay lupa. Hindi ka kaaway, wika niya. Isa ka lamang sugat, at ang sugat ay kayang paghilumin. Mula sa sombrero, bumuhos ang liwanag. Binalot ang nilalang. Unti-unting naglaho ang anyo nito at napalitan ng sariwang lupa at damong luntian. Natahimik ang gabi. Humupa ang lindol. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, huminga ng maluwag ang Sitio Maligaya. Nang mawala ang liwanag, napaupo si Ryan sa lupa, hingalin at pagod. Tinanggal niya ang sombrero. Lumapit si Aling Rosa, luhaan. Anak, ikaw ba iyan? Yumakap si Ryan sa kanyang ina. Opo, inay. Ngunit alam niyang mula sa gabing iyon, hindi na siya muling magiging dating Ryan. Dahil siya na ngayon ang tagapangalaga ng lihim ng kanilang bayan at ang kanyang paglalakbay ay malayo pa sa katapusan. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing yumanig sa buong Sitio Maligaya. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo, ngunit hindi na ito katulad ng dati. May bagong sigla sa hangin, bagong pag-asa sa mga mata ng tao, at bagong paggalang sa puso ng bawat isa para kay Ryan. Tuwing daraan siya sa daan, binabati siya ng mga kapitbahay. Magandang umaga, Ryan. Salamat sa iyo. Hindi ka namin makakalimutan. Ngunit nananatiling mapagkumbaba ang binata. Ngumngiti lamang siya at yumuyuko bilang tugon. Sa kanilang maliit na kubo, patuloy ang payak na pamumuhay nila ni Aling Rosa. Kahit alam ng marami na may kapangyarihan si Ryan, hindi siya nagbago. Nagbubukid pa rin siya.
Nag-iigib pa rin ng tubig. Nagtitinda pa rin ng gulay sa palengke. At gabi-gabi, bumibisita pa rin si Lumin. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng kubo at pinagmamasdan ng mga bituin, nagsalita ang duwende. Ryan, darating ang panahon na kakailanganin mong umalis sa baryong ito. Napalingon ang binata. Umalis? Bakit po? Dahil ang sombrero ay hindi lamang para sa sitio Maligaya, sagot ni Lumin. Marami pang lupain ang nangangailangan ng tagapangalaga. Nabigatan ang dibdib ni Ryan. Iiwan ko po si inay? Hindi habang buhay, wika ni Lumin. Ngunit kailangan mong sundin ang tawag ng kapalaran. Tahimik si Ryan. Sa loob ng kanyang puso, alam niyang darating ang araw na iyon. Ngunit hindi pa siya handa. Samantala, si Mang Isandro ay tuluyang nagbago. Ipinamigay niya ang ilan sa kanyang lupa sa mga mahihirap. Tumulong siya sa mga magsasaka at naging masunurin sa kapwa. Isang umaga, lumapit siya kay Ryan. Salamat anak. Kung hindi dahil sa iyo, tuluyan na akong nalunod sa kasakiman. Ngumiti si Ryan. Lahat po tayo ay may pagkakataong magbago. Dumating ang Tagani. Pinakamaganda sa kasaysayan ng baryo. Punong-puno ang mga kamalig. Masaya ang mga tao. May mga awitan. May sayawan. May handaan. Sa gitna ng kasiyahan, may isang estrangherong dumating. Isang matandang lalaki na may balbas na puti. May tungkod na yari sa kahoy na may ukit na simbolo ng mga bituin. At may matang tila nakakakita ng higit sa karaniwan. Lumapit siya kay Ryan. Ikaw ang tagapagdala ng sombrero, wika niya. Nanlaki ang mga mata ni Ryan. Kilala ninyo po ako? Ako ang bantay ng hilagang kabundukan, sagot ng matanda. At kailangan ka namin. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Ryan. Nagsisimula na ang susunod na yugto ng kanyang buhay. Isang paglalakbay lampas sa kanyang bayan. Lampas sa kanyang takot. At patungo sa mas malawak na mundo ng hiwaga at tungkulin. Tahimik na tumigil ang kasiyahan sa gitna ng pista nang marinig ng mga tao ang mga salitang binitiwan ng matandang estranghero. May kakaibang bigat sa kanyang tinig, parang bawat pantig ay may dalang sinaunang kapangyarihan. Napalingon ang lahat kay Ryan. Ang dating binatang kilala lamang bilang masipag na anak ni Aling Rosa ay ngayoy tinitingala bilang tagapagdala ng isang mahiwagang tungkulin. Lumapit si Aling Rosa sa kanyang anak. Ano ang ibig sabihin niya, Ryan? Tanong niya, bakas ang pag-aalala. Hinawakan ni Ryan ang kamay ng kanyang ina. Hindi ko pa po alam, inay. Pero pakiramdam ko, mahalaga ito. Lumapit ang matanda. Ako si Amarin, wika niya. Isa sa mga natitirang bantay ng sinaunang kasunduan sa pagitan ng tao at ng mga nilalang ng kalikasan. Nagtaka ang mga tao. Ngunit si Lumin ay tahimik na lumutang sa tabi ni Ryan. Tanging siya lamang ang nakakita. Totoo ang sinasabi niya, bulong ng duwende. Isa siyang tagapangalaga. Nagpatuloy si Amarin. Sa silangan, may lupang tinatawag na lambak ng ulan. Doon, unti-unting namamatay ang mga bukal, natutuyo ang kagubatan at nagigising ang mga nilalang ng dilim. Napakunot noo si Ryan. Bakit po ninyo ako kailangan? Dahil ikaw ang may sombrero, sagot ni Amarin. At dahil ikaw ang may pusong hindi nadungisan ng kapangyarihan. Nanahimik ang binata. Sa kanyang isipan, umusbong ang imahe ng kanyang ina, ng kanilang kubo, ng payak na buhay na minahal niya. Ayaw niyang iwan iyon. Ngunit alam niyang hindi niya maaaring talikuran ang tawag. Gabi na nang mag-usap sila ni Aling Rosa sa loob ng kubo. Anak, wika ng kanyang ina. Simula pa nung bata ka, alam kong may espesyal sa iyo. Kung ito ang landas mo, susuportahan kita. Napaluha si Ryan. Pangako po, babalik ako.
Yumakap sila sa isa't isa ng mahigpit. Kinabukasan, naghanda si Ryan sa paglalakbay. Kaunting damit, kaunting pagkain, at ang mahiwagang sombrero. Sumama si Lumin at si Amarin ang magiging gabay. Habang papaalis sila sa Sitio Maligaya, huminto si Ryan sandali. Tumingin siya sa likod, sa kanyang bayan, sa kanyang ina, sa kanyang nakaraan, at humakbang pasulong. Ang daan ay mahaba, puno ng panganib, ngunit puno rin ng pag-asa. Sa bawat hakbang, mas lumalalim ang kanyang pagkaunawa sa sarili. At sa bawat araw, mas lumalapit siya sa tunay niyang kapalaran. Tinahak ni na Ryan, Amarin at Lumin ang makitid na landas patungo sa silangan. Sa unang araw ng kanilang paglalakbay, dinaanan nila ang mga bukiring, unti-unting nagiging kagubatan. Sa ikalawang araw, pumasok sila sa masukal na kabundukan kung saan ang mga ulap ay halos sumasayad sa lupa. Habang naglalakad, patuloy na tinuturuan ni Amarin si Ryan. Ang sombrero ay hindi lamang sandata, wika ng matanda. Isa itong salamin ng iyong kalooban. Kapag ikaw ay nagduda, hihina ito. Kapag ikaw ay nagtiwala, lalakas. Tahimik na nakinig si Ryan. Sa ikatlong araw, narating nila ang bangin ng mga anino. Isang malalim na bangin na balot ng hamog at malamig na hangin. Ayon kay Amarin, maraming manlalakbay ang hindi na nakatawid dito dahil sa mga ilusyon na lumilitaw sa kanilang isipan. Pagmasdan mo ang iyong puso, paalala ni Lumin. Huwag kang makinig sa bulong ng takot. Habang tinatawid nila ang tulay na yari sa lumang lubid at kahoy, biglang nag-iba ang paligid. Nawala ang kabundukan. Nawala ang bangin. Sa halip, nakita ni Ryan ang kanyang kubo. Nakita niya si Aling Rosa, nakahiga sa banig, maputla at nanghihina. Anak, nasaan ka? Mahina nitong tawag. Nanginig ang puso ni Ryan. Inay, gusto niyang tumakbo pabalik. Gusto niyang yakapin ang kanyang ina. Ngunit may narinig siyang bulong. Hindi ito totoo. Si Lumin. Pumikit si Ryan. Huminga ng malalim. Inay, mahal po kita, bulong niya. Pero kailangan kong magpatuloy. Pagmulat niya ng mata, bumalik ang tunay na anyo ng bangin. Nakatawid sila. Sa sumunod na mga araw, hinarapan nila ang maraming pagsubok. Ang gubat ng mga bulong, kung saan ang mga puno ay nagsasalita ng kasinungalingan. Ang ilog ng gunita na nagpapakita ng pinakamasakit na alaala. Ang kapatagan ng uhaw kung saan nawawala ang lakas at pag-asa. Sa bawat hamon, natututo si Ryan. Natuto siyang magtiwala sa sarili. Natuto siyang makinig sa payo. Natuto siyang magpatawad sa sarili. Pagkaraan ng 2 linggo, narating nila ang lambak ng ulan. Ngunit sa halip na masaganang lupain, ang bumungad sa kanila ay isang lupang bitak-bitak, tuyot at puno ng usok. Ang mga puno ay tuyot. Ang ilog ay halos wala na. At sa gitna ng lambak, may isang itim na tore na tila sumisipsip ng liwanag. Iyan ang puso ng dilim, wika ni Amarin. Doon nagmumula ang sumpa. Doon nakatali ang kapalaran ng lupang ito. Tahimik na tumingin si Ryan sa tore. Humigpit ang kanyang hawak sa sombrero. Handa na po ako, wika niya. At sa unang pagkakataon, naniwala siyang totoo iyon. Bumaba ang araw habang papalapit sila sa itim na tore. Sa bawat hakbang ni Ryan sa tuyong lupa ng lambak ng ulan, tila may sumisipsip sa kanyang lakas. Mabigat ang hangin at ang dating sariwang simoy ng kabundukan ay napalitan ng amoy ng abo at pagkabulok. Walang ibon, walang kuliglig, walang tunog ng buhay. Tanging yabag lamang nila ang maririnig. Huminto si Amarin sa may paanan ng tore. Dito na kami hanggang dito, wika niya. Nagulat si Ryan. Hindi po kayo sasama? Umiling ang matanda.
Ang loob ng tore ay para lamang sa tagapagdala ng sombrero at sa kanyang gabay. Kung papasok ako, magiging pabigat lamang ako. Lumapit si Lumin sa balikat ni Ryan. Hindi ka nag-iisa, bulong niya. Huminga ng malalim si Ryan. Sige po. Mag-isa niyang tinahak ang pintuang bato ng tore. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng malamig at makapal na dilim. Parang nilamon ng anino ang kanyang katawan. Tanging ang bahagyang liwanag ng sombrero ang nagsilbing gabay. Sa loob, paikot-ikot ang hagdan pababa. Habang bumababa siya, naririnig niya ang mga bulong. Mga tinig ng galit. Mga tinig ng pighati. Mga tinig ng mga taong minsang nawalan ng pag-asa. Bakit mo kami iniwan? Wala nang saysay. Sumama ka na sa amin. Napahinto si Ryan. Lumin, ano ito? Mga kaluluwang naipit sa dilim, sagot ng duwende. Huwag kang makinig. Pinagpatuloy niya ang paglalakad. Sa pinakailalim ng tore, narating niya ang isang malawak na silid. Sa gitna nito may isang kristal na itim, kasing laki ng puno ng mangga, na unti-unting pumipintig na parang puso. Mula rito nagmumula ang usok. Mula rito ang sumpa. At sa harap nito, may isang nilalang. Isang babae. Mahaba ang itim na buhok. Maputla ang balat. May mga matang tila walang kaluluwa. Sino ka? Tanong ni Ryan. Ngumiti ang babae. Ako si Darina, sagot niya. Tagapangalaga ng puso ng dilim. Napakunotnoo si Ryan. Bakit mo sinisira ang lupang ito? Tumawa si Darina. Sinira? Hindi. Ibinabalik ko lamang ang sakit na ibinigay sa akin. Lumapit siya. Noon ako ay isang simpleng magsasaka, wika niya. Pinagkanulo. Ninakawan, inapi. Nang mamatay ako, walang umiyak. Walang nagdasal. Namatay ang aking katawan, ngunit nabuhay ang aking galit. Napatingin si Ryan sa kristal. Iyan ang puso mo? Oo, sagot niya. At hanggat may kasakiman sa mundo, mananatili ito. Tahimik si Ryan. Hindi siya nakaramdam ng galit kay Darina, kundi awa. Ngunit alam niyang kailangan niya itong pigilan. Darina, wika niya, hindi mo kailangang sirain ang iba para gumaling. Napatingin sa kanya ang babae. Talaga? At sa sandaling iyon, nagsimula ang huling pagsubok ni Ryan. Umalingaw-ngaw sa malawak na silid ang katahimikan matapos magsalita ni Ryan. Ang liwanag mula sa sombrero ay marahang pumintig, wari nakikinig sa tibok ng kanyang puso. Tinitigan siya ni Darina ng matagal. Sa unang pagkakataon, kumislap ang isang emosyon sa kanyang mga mata. Hindi mo naiintindihan, wika niya, bahagyang nanginginig ang tinig. Walang tumulong sa akin, walang nakinig. Nang humingi ako ng saklolo, tinalikuran nila ako. Lumapit si Ryan ng isang hakbang. Naiintindihan ko ang sakit, sagot niya. Nawalan din ako ng ama. Nakita ko ang aking ina na halos sumuko sa gutom at pagod. Pero hindi ko hinayaang maging galit ang sagot ko sa mundo. Napailing si Darina. Madali mong sabihin niyan dahil may nagmahal sa iyo. Napaisip si Ryan. Tama siya. Mayroon siyang ina. Mayroon siyang Lumin. Mayroon siyang bayan na nagtiwala. Ikaw rin, wika niya. Kahit sandali, may mga taong nagmahal sa iyo. Baka hindi mo lang nakita. Biglang umuga ang itim na kristal. Lumakas ang pintig nito. Tumataas ang usok. Nagiging mas madilim ang paligid. Tumawa si Darina. Huli na, Ryan. Pinili ko na ang dilim. Bigla niyang itinaas ang kamay. Mula sa kristal, lumabas ang mga anino na humugis ng mga nilalang na tila mga dating tao. Mga anyong sugatan. Mga matang puno ng puot. Sumugod ang mga ito. Ryan, sigaw ni Lumin, gamitin mo ang alaala ng liwanag. Ipinikit ni Ryan ang mga mata.
Naalala niya ang kanyang ina na nagluluto ng lugaw, ang ngiti ng mga kapitbahay, ang unang ani matapos ang tagtuyot, ang gabi ng tagumpay laban sa bantay lupa. At ang pangako niyang babalik. Pagmulat niya ng mata, nagningning ang sombrero. Mula rito, bumuhos ang malambot na liwanag na tila ulan ng bituin. Tinamaan ang mga anino. Isa-isa silang naglaho. Napaurong si Darina. Ano? Anong ginagawa mo? Inaalala ko ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Sagot ni Ryan. Lumapit siya sa kristal. Huwag! Sigaw ni Darina. Ngunit hindi siya tumigil. Inilapat niya ang kanyang palad sa itim na puso. Isang matinding sakit ang dumaloy sa kanyang katawan. Parang libong luha, libong sigaw, libong alaala ng pagdurusa. Napahiyaw siya. Ryan! Sigaw ni Lumin. Ngunit hindi niya binitiwan ang kristal. Pinili niyang damhin ang sakit. Pinili niyang unawain ito. Pinili niyang yakapin ito. Sa gitna ng kirot, nakita niya ang alaala ni Darina. Isang batang babae sa bukid. Isang ina na may sakit. Isang amang nilamon ng utang. Isang babaeng iniwan ng lahat. Lumuhod si Ryan. Hindi ka nag-iisa noon, bulong niya. At hindi ka nag-iisa ngayon. Unti-unting nagbago ang kulay ng kristal. Mula itim, naging abo. Mula abo, naging malinaw. At sa wakas, naging parang hamog sa umaga. Nang bumukas ang mga mata ni Ryan, nakita niyang nakaluhod si Darina, umiiyak. Ano? Ano ang ginawa mo? Tanong niya. Hindi kita tinalo. Sagot ni Ryan. Tinulungan kitang bumitaw. At sa sandaling iyon, nagsimulang maghilom ang sugat ng lambak ng ulan. Unti-unting humupa ang dilim sa loob ng tore. Ang makapal na usok ay naglaho na parang ulap na tinangay ng hangin. Ang malamig na hangin ay napalitan ng banayad na init. At ang sahig na dating basag at maitim ay nagkaroon ng munting bitak na tinubuan ng damo. Sa gitna ng silid, nakaluhod si Darina. Tahimik. Pagod. Ngunit magaan na ang anyo. Ang dating maputlang balat ay nagkaroon ng bahagyang kulay. Ang mga matang dati walang buhay ay ngayoy may luha at liwanag. Napaupo si Ryan sa tabi niya. Tapos na, wika niya ng marahan. Tinitigan siya ni Darina. Hindi ko alam kung paano mabuhay ng walang galit, amin niya. Ngumiti si Ryan. Matututuhan mo rin, hindi biglaan. Araw-araw, hakbang-hakbang. Lumapit si Lumin at lumapag sa balikat ng babae. May liwanag pa sa iyo, wika ng duwende. Matagal lang itong natabunan. Napapikit si Darina. Salamat. Sa labas ng tore napansin ni Amarin ang pagbabago. Biglang bumuhos ang ulan. Hindi malakas, hindi marahas, kundi banayad. Parang biyaya. Unti-unting nabasa ang tuyong lupa. Ang mga bitak ay nagsimulang magsara. Ang mga binhing matagal nang natutulog ay nagising. Lumabas sina Ryan at Darina mula sa tore. Sinalubong sila ng liwanag ng umaga. Ang lambak ng ulan ay muling nagiluntian. May mga ibong nagsimulang umawit. May mga dahong sumasayaw sa hangin. Napaluha si Amarin. Natupad mo ang kasunduan, anak. Ngumiti si Ryan. Tinulungan lang po namin ang isa't isa. Sa sumunod na mga araw, nanatili sila sa lambak upang tulungan ang mga tao roon na bumangon muli. Tinuruan ni Ryan ang mga magsasaka ng tamang pagtatanim. Tinulungan ni Darina ang mga babae at bata. Si Lumin ang nagbantay sa kalikasan. Unti-unting bumalik ang buhay. Isang gabi, habang nakaupo si Ryan sa tabi ng ilog, kinausap siya ni Lumin. Natapos na ang unang yugto ng iyong paglalakbay, wika nito. Ibig sabihin po, marami ka pang tutulungang lupain, sagot ng duwende. Ngunit may karapatan ka ring mamili. Naisip ni Ryan ang kanyang ina.
ang kanyang bayan, ang kanyang pangarap. Gusto ko munang umuwi, wika niya. Ngumiti si Lumin. At iyan ang tunay na lakas mo. Ang marunong bumalik. Kinabukasan, nagpaalam sila kina Amarin at Darina. Naglakbay pabalik si Ryan sa sitio Maligaya, hindi na bilang isang simpleng binata, kundi bilang isang tagapagdala ng pag-asa. Tahimik ang umaga nang muling masilayan ni Ryan ang mga bundok ng sitio Maligaya. Sa malayo nakita niya ang mga palayan na kumikislap sa hamog, ang mga punong niyog na sumasayaw sa hangin, at ang usok na marahang umaangat mula sa mga bahay kubo. Naroon pa rin ang kanyang bayan. Buhay, masigla, at naghihintay. Huminto siya sa may burol at saglit na pumikit. Naalala niya ang lahat ng dinaanan niya. Ang takot, ang pagdududa, ang sakit, ang pag-asa, at ang pagmamahal. Sa kanyang tabi, lumutang si Lumin. Handa ka na ba? Tanong ng duwende. Ngumiti si Ryan. Matagal na. Pagdating niya sa baryo, sinalubong siya ng mga tao. May sigawan, may iyakan, may yakapan. Parang bumalik ang isang anak na matagal na wala. Sa gitna ng nagkakagulong damdamin, lumapit si Aling Rosa. Payat pa rin, ngunit matatag. May luha sa mata, ngunit may ngiti sa labi. Anak, hindi na nakapagsalita si Ryan. Yumakap sila ng mahigpit, at sa yakap na iyon, naglaho ang lahat ng pagod. Lumipas ang mga buwan. Naging tahimik muli ang buhay ni Ryan. Ngunit hindi na ito payak lamang. Itinuro niya sa mga kabataan ang paggalang sa lupa. Tinulungan niya ang mahihirap. Pinakinggan niya ang may sugat sa puso. At tuwing gabi, tahimik niyang kinakausap si Lumin sa ilalim ng mga bituin. Ang sombrero ay nanatili sa kanya, hindi bilang sandata, kundi bilang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa hiwaga, kundi sa kabutihan. Isang araw, habang nakaupo si Ryan sa harap ng kanilang kubo, may batang lumapit sa kanya. Kuya Ryan, tanong nito, totoo po bang bayani kayo? Napangiti siya. Hindi, sagot niya. Isa lang akong taong natutong magmahal. Lumipas ang mga taon. Pumanaw si Aling Rosa sa katahimikan, may ngiti sa labi. Alam na ang kanyang anak ay naging liwanag ng marami. Nang araw na iyon, inilagay ni Ryan ang sombrero sa tabi ng kanyang ina. Hindi bilang pamamaalam, kundi bilang pasasalamat. Ngunit kinagabihan, bumalik ito sa kanyang ulo. Parang paalala na hindi pa tapos ang kanyang misyon. Hanggang sa kanyang huling hininga, si Ryan ay nanatiling tagapangalaga ng balanse, tagapagdala ng pag-asa, tagapamagitan ng mundo ng tao at ng hiwaga. At nang dumating ang kanyang oras, sa ilalim ng isang punong balete kung saan niya unang natagpuan ang sombrero, siya ay pumikit na may payapang ngiti. Sa gabing iyon, nakita ng mga taga-sitio Maligaya ang isang bagong bituin sa langit. Maliwanag, tahimik, at puno ng liwanag. At mula noon, tuwing may batang maliligaw sa gubat o pusong mawawalan ng pag-asa, may maririnig silang bulong sa hangin. Isang tinig na nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Dahil sa mundo ng mga tao at ng mga nilalang ng hiwaga, mananatiling buhay ang alamat ni Ryan. Magpakailanman. Wakas.